Tinatiran daw ng mali-maletang pera. Tingnan natin ang reaksyon dyan si Senador Erwin Tulfo. Senador Tulfo, magandang umaga. Igan, thank you for inviting me in your program. Magandang umaga. At salamat din po. Kasama kayo sa napangalanan na hinatiran ng maletang pera, sabi ng mga dating sundalo, na tauhan ni Saldico. Nakakatuwa po, pinapanood ko po sila kahapon. Ako po ay natutuwa, hindi po ako naiinis dahil pag may mga kinikwento, lalo mga marites, mga gawa-gawang story, matatawa ka na lang, Igan. Pero siyempre, hindi naman tayo papayag na ganun-ganun na lamang. Tayo ay naghahanda na ngayon para sampahan ng kaso yung nag-aksa sa atin. Gusto ko pong marinig talaga sa proper forum. Dahil niya yung mga ebidensya niya na binigyan po tayo ng mali-malitang pera. Gusto pong malaman. Kasi po, madali lang po magturo ngayon, Igan. Turo dito, turo doon. Pati yung sinasabi ng naghatid ng mga babae na napakadaming babae na naman. Sa sunod po dyan, takin mo human trafficking. Kung talagang siya po ay maayos na tao at hindi nagsisinungaling, ba't di niya dalhin sa ombudsman, di ba? Bilang siya po sabi nga ni Senador Loren, mga bayani, kung talagang bayani ka, di dalhin mo sa ombudsman, kasuhan mo ako ng plunder, kasuhan tulad po ng ginawa nila ngayon para maimbestigahan ako kung tumanggap talaga ako ng mali-malitang pera. Tulad ni Senador Marcoleta na inimbestigahan ngayon sa plunder dahil inamin niya mismo na tumanggap siya ng 70 million. Ako din po, dalhin mo sa ombudsman. Tapos kasuhan mo din ako yun ng human trafficking. Okay. Siyempre doon, malang ebidensya ka. Gusto kong malaman lang yun sa proseso dahil sa inyong claim sa Lunes, kayo ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. So yung nangyari kahapon sa sinasabi Cayetano Block na Blue Ribbon Committee naman, subcommittee ni Senator Marcoleta, nag-outtaking itong mga 18 Marines. Ito ba'y may visa yung sinumpaan nilang mga pahayag doon sa nangyari kahapon na public hearing ba may tuturing yun o parang meeting lang o press conference? Meeting, press conference, forum lang po yun. Number 2, masking nagsumpa pa sila. Ang problema po, saan po pupunta? Hindi naman po recorded yun sa journals ng Senate. Saan ho dadalhin yun? Wala naman pong recorder doon. Wala pong mga member, ang staff ng Blue Ribbon. Yung aming PRIB, yung aming parang media team doon to record, wala din po. Nare-record na sila kahapon because of the media live coverage. Alam din ho nila kasi. Kaya nga ho ginawa nila yon, alam nila na pipick upin ng media. Marami yung nagtatanong sa akin, sabi ko, illegal yan, sabi ko. That's a sham hearing and dapat hindi matawag na hearing. Kasi nga po, diniklara natin na Monday po ang hearing ng Blue Ribbon. At imbitado itong 18 uli. So sinusundan po namin, actually, nung Wednesday afternoon po, matapos po namin magkaroon ng quorum at ma-unseat itong mga minority na ngayon, ay tinignan ko po yung listahan, pinatawag ko po yung Blue Ribbon Secretariat at sabi niya, ito po mga inimbitahan. Marami-rami po yun. Sabi ko, imbitahan mo ito. Pero may mga nakita po tayo mga alias-alias doon. Hindi ko imbitahan ho yun dahil bakit alias lang po ang pangalan. Pagkatapos pangalawa po, nilinaw ko po sa Blue Ribbon sa Lunes po, wala po yung mga surprise witness. Dapat po, ibinigay na kung sino man po member namin, kung sila na member ng Blue Ribbon, isinumiti mo. Kailangan po isumiti. Nasa rules po namin yung bawal po yung mga surprise witness yung ginawa dati. Kasi po yung surprise witness na yan, pwede pong any second lumutang lang dyan dahil sa bayaran or something. Mahirap po yun. Kaya po, kailangan po namin na listahan, kailangan po namin i-vet, vetting process yung witnesses po. Pero yung 18 po, definitely, kasama po yan. At saka ombudsman, NBI, may mga imbitahan po kami. Anong nakita niyong motibo sa pagdawit sa inyong pangalan, sa pangalan ni Senator Tito Soto at iba pa sa mali-malitang perang yan? Politika, Igan. Noong kung naalala mo, nung unang release nila ng listahan, kasama po doon si Senador Loren, Senador Mark, na miyembro pa ng majority block. Kami po yun, di po ba? Kahapon, hindi na po binanggit dahil nasa Cayetano block na siya, minority. So, nung tinanong po si Senador Cayetano, bakit? Sabi niya, hindi niya rin nabasa.
Politika, Igan. Oo. Tapos kung maalala mo, nung tinanong po ako, isa sa mga reporter nyo yata na yung tungkol po sa survey, ito na po yun, Igan. Tinitignan po nila na tayo tatakbo bilang bise o presidente, kami Oo. magkapatid. Kaya katakot-takot po na banat. Isang grupo lang naman po yan. Yung grupo lang po nila ang tumitira. Pero okay lang po yan, Igan. Kasama sa trabaho. Huwag tayo mapikon, huwag tayo magalit. Okay, so kakasuhan nyo itong mga sundalong nagdawit sa pangalan mo? Opo. Kasi gusto ko po marinig. Gusto ko ilatag natin. Tingnan natin. Okay. Ang proper forum is yung korte. Oo. Okay. Sabi mo, kapag kaalyado, ligtas ka. Kapag tagapagtuligsa, delikado ka. Opo. Tignan niyo po yung kay Loren at saka kay Mark Villar. Oo. Hindi po talaga nabanggit. So kasi kaalyado sila nung grupo ngayon ni Cayetano. Oo. Kami ho dito ni Senator Soto, dito po kami sa kabila. So at saka politika po 'yan. Yan Okay. yung sinabi nilang mali-mali na politika. Nung una binanggit din po ako kasi nga po nandito po ako sa majority at kita naman sinasabi nila na nasa administrasyon ako dahil administration bet ako nung nakarang halalan. Kaya gano'n na lamang ho. Threat po ang tingin nila. Ako po yung isang threat na kung sino man plano nila patakbuhin. Kaya nga po, Igan, sinasabi ko, tapos may lumabas na naman po na, di po ba, na survey na naman for Vice President. Hindi nga ako interesado dyan. Gusto po naman. Tsaka, kailangan natin magtrabaho. Isipin yan ang problema. Ginagawa ko tayong parang traditional politician na iniisip ano kayong tatakbuhin ko sa susunod na halalan. Wala po sa isip po namin yan. Sa isip po namin trabaho at ilang panukalang batas ang maipasa ho namin. Okay. Hindi ho yung presidente, vice-presidente. Okay, hanggang kahapon, hindi kinikilala ng grupo ni na Senator Alan Peter Cayetano itong bagong majority o liderato ng Senado. May kinalaman ba to sa impeachment trial? Siguro po, yun po yung plano niya. Kaya abangan nga na po namin sa July 6 kung sisipot sila. Kung hindi sila sisipot, kaya naman dahil may quorum po kami. Ang problema dyan, sila they'll be sending wrong signal to the public na kontra sila dyan sa impeachment niya. Kaya mapipilitan silang magpakita finally sa hearing po o sa impeachment ni Sara. Number 2, yung sinasabing kilala. Okay lang po yun, hindi naman sila importante. Ang importante, Igan, kinikilala tayo ng Malacanang na executive kasi magpapasweldo, kinikilala si Sherwin Gatchalian, kinikilala siya ng DBM kasi papasweldo ng mga tao, siya ang magpipirma. Kinikilala rin tayo sa mga BICAM ng Congress. So yun lang importante doon. Hindi naman sila importante kasi sabihin lang, hindi namin sila kilala. Number 3, yung authority na ngayon ay ang pakikinggan ng mga committee secretariat at security namin will be sa presiding officer or acting Senate President Sherwin Gatchalian. Yung banta ni Senator Cayetano, kakasuhan itong mga committee secretariat? Wala po yun. As individual, pwede niya kasuhan. Pero anong authority niya, nakasuhan niya dahil insubordination? Wala hong insubordination dahil may bagong leadership po. Di po Okay. ba? Mag-aain daw sa Korte Suprema ang Partido Demokratiko Pilipino para questionin Ay, na. mas maganda, Igan. Mas maganda. Kami natuwa nga na maghahain sila, nakikwestiyonin nila. Thank you very much, PDP, dahil for doing that. Para once and for all maplansa. Kasi ayaw nila maniwala ninyo, ayaw maniwala nitong sila Cayetano. Salamat po. At iakyat po ninyo yan. Kasi may ruling naman yung 1949 pa. And Igan, meron na talagang president yan. Itong 7 beses, may record ka naman siguro sa Senate Journal na 7 beses na 12 lang sila, pumayag sila na may quorum. Ngayon, reklamo sila. Thank you po. Thank you sa PDP sa pagdadala ito para questionin sa Korte Suprema. Malaking tulong po ito. Okay, maraming salamat, Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo. Ingat po. Thank you po, Ian. Samantala, susubukan naming kunan ng pahayag ang mga binanggit ni Senator Tulfo.